Possessive ka ba? Yung sobrang clingy. Or baka yung partner mo na sobrang possessive siya. Alam mo nangyayari? Parang hindi ka na makahinga. Suffocated, smothered, stuck, trapped. Alam mo, one of the reasons why relationships fail because of possessiveness. Kasi para maging loving at maganda yung relationship, mag-asawa, magkaibigan, kailangan pala ng space. At yung space na to, you need to create it deliberately. Pag-uusapan natin ngayon ng 4 na hakbang na kailangan mo gawin para magkaroon kayo ng space sa relationship. Makinig ka, mabe-bless ka. Alam mo, itong lesson na ito, pang-4 na. Sa 4 na kailangan mong gawin para magkaroon ka ng deep friendships. Sa full tank, itong linggo na to, yun ang pinag-usapan natin. Monday, pinag-usapan natin, bakit mo kailangan ng deep friendship? Hello? Mahirap ang buhay, no? Huwag mo suluhin. Do not do life alone. Kailangan mo ng kaibigan at magagandang mga relationships. Deep. Paano? 4 na hakbang. 4 na steps. Number 1, pinag-usapan natin ng Tuesday full tank. Prioritize mo yung relationship mo. Hindi pwedeng just. Hindi pwedeng, okay na yan. Hindi, prioritize mo. Number 2, kailangan open ka. Pag-usapan mo, ikwento mo yung mga nangyayari sa buhay mo, yung mga feelings mo. Importante yan. Number 3, kahapon pinag-usapan natin sa full tank. Be more expressive with your affections. Ay, nako. Kailangan yan. Pang-4, create space. O paano? Ito, pag-usapan natin, ha? Matututunan mo to. Number 1, encourage uniqueness. Yung kaibigan mo, yung asawa mo, whoever's in your life, kailangan unique siya. Hindi kayo magkapareho. Allow the person to be unique. Katulad ng misis ko. Magkaiba kami sa personality. Ha? Siya detail-oriented. Ako big picture. Kaya magkaiba. Pero okay yun, di ba? Oh, ito, gusto niya, soap making. Gumagawa ng sabon. Gustong-gusto niya yun. Soap making. Ako, ayoko yun. Boring. Pero, di ba, encourage that. Na magkaiba kayo ng hilig. Maganda yun. Creating space. Pangalawa, encourage other relationships. May kwento ako. Yung misis ko, meron siyang mga girlfriends. Ang saya-saya nila. Nag-iiyakan sila, nagtatawanan sila, nag-overnight pa sila yan, mag-outing sila, puro baba. Ay, naku, gustong-gusto ko yun. Bakit? Pag-uwi niya, puno ang love tank niya. O so sino makikinabang? Di ako. Umaapaw yung love tank na puno eh. Kasi pag wala siyang barkadang gano'n na mga girlfriends na yun, alam mo, pag sad na sad siya, pag whatever, sa akin pupunta. Alam mo, ako, mapupuno ko yung love tank niya, pero hanggang sa limitado. Kailangan ko ng tulong. Kaya tuwang-tuwa ako, meron siyang ganun. Ako rin, meron akong, you need to encourage your friends to have other, hindi pwedeng exclusive. Exclusive sa marriage, of course, isa lang asawa, isa lang ang love. Pero, di ba, ako kailangan ko ng brothers in the Lord. Siya rin, kailangan niya ng sisters in the Lord. O, ito, number 3. Kailangan mo i-encourage yung shifts or changes or growth in the relationship. Hindi masyadong obvious to sa marriage, pero lalong-lalo na sa mga anak natin. Alam mo, nung maliliit yung mga anak mo, mas control yan. Importante yan. Pero pag lumalaki na sila, let go na ng konti, di ba? Let go na. Kailangan nila yun to become more independent and to mature. O, lalong-lalo na pag malalaki na sila at may trabaho na. Mga magulang, let go na. Hindi ka pwede mag-interfere. Pakialam sa mga desisyon nila. Sila mag-decide. Pwede ka mag-suggest. Pero sila kailangan mag-decide. Shifts in the relationship. Pang-4, encourage solitude. Encourage me time. Tuwang-tuwa ako sa misis ko. Kasi pag gusto kong mag-isa, sabihin ko,
Love, sweets, kailangan ko punta ka sa coffee shop para lang mag-isip-isip, magsulat. Kasi gusto ko yun eh. Mag-isa. Yung misis ko, supportive. Talagang, yes, please, go. At minsan, isang 5 araw, lalabas ako para writing retreat ko, kung tawagin. Gustong-gusto rin niya yun. Yung suportado niya ako. We need those solitude moments. Very important. Alam mo, sa ebanghelyo natin ngayon, si Jesus may barkada. At iba-ibang personalidad. Nandun si Mary Magdalene, nandun si, and they serve together. Iba-ibang personality. Mga apostles, grabe. Pero alam mo, ang ganda nun, na he would have solitude. Jesus would spend time with the Father. I want us to pray now in closing this whole week here in Full Tank. I want you to pray for what? For your friendships, your relationships, your family. Are you ready? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabay-sabay. Lord, salamat sa lahat ng mga tao sa buhay ko, mga mahal ko sa buhay. Lord, tulungan mo ako paano lumalim, maigi, magkaroon ng magandang relationship sa pamilya. Lord, tulungan mo ako. Punuin mo ng pag-ibig ang mga relationships ko. Gawa ka ng himala, Panginoon. Kailangan na kailangan kita. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and Amen. Woo! In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kaibigan, gusto mo ba makatanggap ng Full Tank Saturday at Full Tank Sunday para mapuno na, kompleto ang buong linggo mo? Binibigay ko yan bilang pasasalamat sa mga Full Tank supporters ko. Kung hindi ka pa Full Tank supporter, tulungan mo ako sa mission and I will send you Full Tank Saturday and Full Tank Sunday. All you have to do, click the link below the video dito sa Facebook. At kung YouTube naman ang gamit mo, click the button that says Join at makakatanggap ka na ng Full Tank Saturday and Full Tank Sunday. Maraming salamat. God bless you and I will see you tomorrow.